Magandang araw mga bata. Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa MAPE, Music 5, Quarter 4, Week 7 to 8, na may paksang mga akordeng pansaliw. Mga akordeng pansaliw. Ang armonya ay ang pagkakatugma-tugma at pagkakabagay-bagay ng sunod-sunod na daloy ng pangkat ng mga himig na sabay-sabay tinutugtog o inaawit ng dalawa o higit pang mga awit. Ang dalawa o higit pang tono na sabayang inaawit o tinutugtog ay nagdudulot ng magandang armonya. Pansinin ang mga sumusunod na armonya. Sa melodiya, isang tono lamang ang maririnig sa isang pagkakataon, samantalang sa akorde ay higit sa isang tono ang maririnig sa isang pagkakataon. Sabay-sabay na tinutugtog ang mga tono. Ang sabay-sabay na tunog na ito ng akorde ay nagbubunga ng armonya. May akordeng binubuo ng dalawang tono lamang. Ang tawag dito ay dyad o diad. Samantalang ang akorde naman ay binubuo ng tatlong tono ay tinatawag na triad. Ang triad ay binubuo ng ugat, ikatlo at ikalimang tono sa mga nota sa iskala. Ang mga triad sa sumusunod na iskala ay nakikilala sa mga Romanong pamilang na 1 to 7. Tatlong akorde ang madalas na gamiting pansaliw sa mga awit, ang 1 tonic, 4 subdominant at 5 dominant. Ang mga akordeng ito ay nasa tunugang mayor. Ang mga akordeng 1, 4 at 5 ay may kanya-kanyang notang ugat, ayon sa tandang tunugan ng komposisyong musikal. Ang ugat ng 1 tonic ay do, 4 subdominant ay fa, at 5 ay so. Kapag ang awit ay nasa ibang tunugan, magkakasama pa rin ang mga tono sa akorde, subalit naiiba ang pwesto ng mga ito sa limguhit upang umayon sa eskala mayor ng nasabing tunugan. Ang mga nota sa akordeng ito ay nasa karaniwang ayos. Maaaring baliktarin ang mga nota kung kinakailangan o kung hinihingi ng komposisyon upang umayon sa melodiya at sa taas o baba ng awit. Ang ugat na tono ay maaaring ilipat sa mas mataas o mababang oktabo. Sagutin ang sumusunod na mga katanungan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Una, ibigay ang kahulugan ng akorde at ng melodiya. Ikalawa, paano nagkakaiba ang melodiya at akorde? Ikatlo, ano ang diyat, triad? Ikaapat, ano-ano ang tatlong akorde na madalas ipangsaliw sa mga awitin? Ikalima, iguhit o ang mga notang bumubuo sa akordeng tonic, subdominant at dominant. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay maggusto. Narito ang aking halimbawang sagot. Sa unang bilang, ang akorde ay mayroong higit sa isang tono. Ang melodiya ay mayroong isang tono lamang. Sa ikalawang bilang, sa melodiya, isang tono lamang ang maririnig sa isang pagkakataon, samantalang sa akorde ay higit sa isang tono ang maririnig sa isang pagkakataon. Sa ikatlong bilang, ang dyad ay dalawang tono lamang. Ang triad naman ay mayroong tatlong tono. Sa ikaapat na bilang, tatlong akorde ang madalas na gamitin pansaliw sa mga awitin. At sa ikalimang bilang, ito ang aking iginuhit.
Gawain sa pagkatuto bilang isa. Gamit ang iyong pagiging malikhain, gumawa ng piano keyboard sa bond paper. Gawing batayan ang ilustrasyon sa ibaba. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Pag-aralan ang awiting Row, Row Your Boat. Sa tulong ng iyong kapatid o magulang, subukang tipain sa piano o tugtugin sa gitara ang melodiya nito. Maaari ding gamitin ang piano app sa cellphone o -1. Magsanay at itanghal ang sinanay na awitin. Mag-voice record o i-video ang gawain at ipadala sa guro. Isaalang-alang ang sumusunod na pamantayan sa ibaba. Narito ang rubrics para sa iyong pagmamarka. Tayo ay maggusto. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life's but a dream. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Awitin ang Bahay Kubo at tugtugin sa akordeng pansaliw. Sa tulong ng iyong kapatid o magulang, subukang tipain sa piano o tugtugin sa gitara. Maaari ding gamitin ng piano app sa cellphone o -1 ang melodiya nito. Magsanay at itanghal ang sinanay na awitin. Mag-voice record o i-video ang gawain at ipadala sa guro. Isaalang-alang ang sumusunod na pamantayan. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Narito ang pamantayan para sa iyong pagmamarka. Tayo ay magbasto. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patanim, sinaw, patola, upo, kalabasa, at saka meron pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno na lingaw. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Subukang hingi ng tulong ng nakatatandang kapatid, guardian o magulang. Mag-download ng piano keyboard app sa cellphone. Maaari ding gumamit ng laruang piano o ang ginawa mong improvised piano keyboard. Tugtugin ang akordeng 1, 4 at 5. Magsanay at itanghal ang sinanay na gawain. I-video ang gawain at ipadala sa guro. Saalang-alang ang sumusunod na pamantayan. Narito ang pamantayan para sa iyong pagmamarka. Tayo ay magbasto. G-easy. G
Gawain sa pagkatuto bilang 5. Pumili ng isang simpleng awitin. Saliwan ito ng anumang tugtog mula sa instrumento o kaya naman ay maaaring gumamit ng -1. Magsanay at itanghal ang sinanay na awitin. Mag-voice record o i-video ang gawain at ipadala sa guro. Isaalang-alang ang sumusunod na pamantayan. Narito ang pamantayan para sa iyong pagmamarka. Tayo ay magwasto. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. Narito ang link na ginamit kong piano app sa Google Play Store. Free piano, learn to play piano. Diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos.